alyansa ni PBBM nagkakawatak-watak na. Senator Manny Pacquiao kinakampanya na ang mga senador ni Vice President Inday Sara Duterte. President Bongbong Marcos mas lalong bumagsak ng iwan ng mga taong akala niya'y kakapit sa kanya hanggang sa kanilang mga huling hininga. Senator the Budget, pinusa ni Bangag. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Tagilid na nga ngayon ang alyansa ni BBM. Matatandaang una nang kumalas sa grupo ang kapatid nitong si Senator Amy Marcos na sumanib sa puwersa ni BP Sara. Ngayon naman ay tuluyan na rin kumalas si Senator Manny Pacquiao. Ayon nga sa balita, sinyalis na nga ba talaga ito ng pagkakabagsak ng alyansa ni PBBM? Kampo ni Manny Pacquiao, ikinakampanya ang ilan sa mga PDP Laban senatorial candidate. Naging usap-usapan ang mga poster na nakasabit sa Sarangani Province kung saan ang mga lokal na kaalyado ng People's Champ Movement, ang local party ni Manny Pacquiao na dala-dala ang PDP Laban candidates na tarpaulin nito. Ang mga PDP Laban candidates na ito ay sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Ito ay sa kabila ng katotohanang isa si Pacquiao sa mga senatorial candidate ng alyansa ni PBBM. Dahil doon nakita ni Pacquiao na malakas ang dating, ay nakumbinsi din siya na wala na, hinay-hinay na siya sa alyansa ng BBM. So kaya sa rally po sa General Santos City, ay tinaas niya rin ang kamay ni Bato, ni Bongo, ni Dan Marcolita, at inendorso pa, although wala doon, si Tol Tolentino. So yan ang nangyari. So, ibig sabihin, hanggang dyan na muna ang ating vlog sa ngayon para lamang sasabihin sa inyong pinakabago ay talagang nasa pintuan na ng pagbabagsak itong alyansa na yun ni BBM. So, ngayon, dyan mo makikita na kahit anong sama nung dati, kapag nilabag mo yung karapatang pantao ng tao, ay nawawala yung usaping guilty si Digong o hindi. Ngayon, sa pag-asam-asam niya manalo, marami naman siyang ginawang pagkakamali na sa akala niya ay tama, kagaya ng pagpa-aresto kay Digong. Oo, na maraming naniwala po na talagang guilty si Digong. Pero ibang usapin yun, kasi yung ipapahuli mo yung tao na ginawa mo parang pinutbol mo. Hindi mo ginalang ang karapatan ng tao sa batas na may karapatan magkaroon ng abogado. Pinusasan mo ng abogado, Mr. Nectore. At may karapatan siya na pumunta daan sa korte, hindi mo dinala sa korte. Bagkos, dinala doon, direkta. Tapos, kung mag-argumento pa kayo, ay mali-mali pa. Sasabihin naman ninyo na hindi na namin ginagalang, diniretso na namin, hindi namin ginalang ang Article 59 ng Rome Statute o ng International Criminal Court na nagsasabi na kapag maaresto ang sinumang tao na may warrant of arrest galing sa International Criminal Court, dalhin mo na sa mga korte ng lokal bago ipadala doon. Ano ba ang sadya? Bakit idadaan sa korte? Una, gusto ng International Criminal Court na makasiguro na yung pinadalhan nila, pinalabasan ng warrant of arrest, ang naaresto ay salang taong pinapaaresto. Pangalawa, ay bawal po kasi sa International Criminal Court ang manapak ng karapatang pantao kasi lalabag naman ng ICC doon sa Universal Declaration of Human Rights kapag tatanggapin na lang na basta-basta gano'n yung may yung alam naman nila na illegal ang ginawa kay Duterte sa pag-aresto. At bawal po yan sa ibang batas naman ng international law, lalo na po yung Universal Declaration of Human Rights. So, ayaw din ng ICC magiging kasangkapan para sa paglalabag ng mga karapatang pantao. So, kaya, ang iniisip ng maraming mga experts ko, kasama na yung ating justices sa Supreme Court dati, na si si Antonio Carpio, at saka si Justice Adolfo Ascona, naniniwala sila sa ngayon na pati mga abogado ng mga biktima ni Duterte na sila Attorney Joel Butuyan, si Attorney Gabriel Andres,
si Attorney Cristina Conte, ay naniwala sila na hindi napapansinin ng International Criminal Court ang katotohanan na hindi sinunod yung proseso sa pag-aresto kay Digong Duterte, at kahit na daw meron ng paglabag sa human rights ay hindi na daw papansin ng ICC, kundi bagkus di diretso. Ano bang mangyayari kung kikilalanin ng ICC may pagka yung may sira o di kaya nilabag ang karapatan pantao ni Digong? Anong gagawin ng ICC? So wala akong ibang masasabi kundi babasihan ko lamang po yung nabasa kong decision sa the prosecutor versus Ong Wen. So Dominic Ong Wen. Sa Dominic Ong Wen case ay nabanggit po ron na kung mapatunayan na may paglabag sa karapatang pantao ng akusado, ang maging resulta niyan is stay. Magdeklara sila ng stay. Ibig sabihin ng stay, tigil, wala ng kaso. Good as dismissed na rin, pero stay lang because of the violation of the right of the person arrested. Ngayon, pangalawa, yan ang sa aking tinakikita ko dahil nabasa ko yun sa research ko. Pangalawa, ma-apply din sa ngayon, magbabago po yung doktrina sa International Criminal Court, kasi sa mga huling mga taon na hindi na po ginagalang yung kahit na bawal pagka-aresto, tutuloy ang trial. Ang tawag po nila dyan sa doktrina na yan, male captus bene detentus. Mali man pagka-aresto, basta tama lang pagka-detain, ay itutuloy nila. Hindi na nila titignan yung mga karapatang pantao na nilabag. Sa panahon po ng mga tribunal na wala pang International Criminal Court, ginagawa po yun. At ang pinakahuli ay yung tribunal na humawak ng kaso ni Adolf Eichmann, na si Adolf Eichmann, isa sa mga tao ni Hitler na nag-arkitekto sa pagpatay ng 6 million na mga Hudyo. So, ang ginawa niya ng mga Israel ay yung Mossad nila nagkaroon ng mission, pumunta sa Argentina at mataan nila sa kanilang intelligence gathering na si Adolf Eichmann umalis sa Germany, kung paikot-ikot siya, at gumamit na ng ibang pangalan at doon na sa Argentina lumagi. So hinanap siya ng mga Mossad kung anong gumamit ng mga intelligence fund ang Mossad. Diyan sila magaling sa paggastos ng yung malakihang gastos para makuha na nilang impormasyon. Nung makuha ng impormasyon ay dinukot nila si Adolf Eichmann at kinarga sa eroplano ng Israel at dinala sa Jerusalem, sa ano bang capital ng Tel Aviv. At doon sa Tel Aviv ay nilitis si Adolf Eichmann at binigti, anong tawag diyan, na binitay. So binitay siya dahil siya ang utak sa pagpatay ng 6 na milyon mahigit na mga Jew. So, sa panahon na yon. Pero sa panahon ngayon na ICC, ay ayaw na po magpagamit ng ICC ayaw lumabag sa mga karapatang pantao. So, ngayon, ang isa pang basihan ko dyan is universal naman kahit saang bansa. Pari-pareho pong doktrina sa mga akusasyon, sa criminal case, sa criminal principle. May 3 pong jurisdiction o authority sa bawat kasong krimen. Authority ng court na una sa pagkatao o person ng akusado. Pangalawa, authority ng court para sa pagkatao ng mga kumakaso. Pangatlo po ay authority ng court sa subject matter kung anong klaseng kaso. So, dito, kung hindi mo po makuha yung authority sa person ng akusado, ay hindi ka pwede mag-trial. Kagaya rin po sa may naging client ako na mga BIFF, na member ng BIFF, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, mga tauhan po ni Umbracato, ay hinuli sila, pinaglaban ko sa korte, at naipanalo ko na ipalabas ko sila. Hindi na kami pumunta pa sa trial para magpresenta ng ebidensya para patunayan kung
kung may kasalanan yung aking mga kliyente o wala sa pagre-rebuilde. So, naipanalo ko sa argumento na dahil illegal ang pagka-aresto sa kanila, ay nag-argumento ako na hindi po nakuha ng korte ang kanilang sovereign, ang kanilang jurisdiction o di kaya authority na sa pagkatao ng mga akusado sapagkat mali po ang pagka-aresto. So nanalo po ako doon. So nangyari, pinalaya po ng korte natin yung mga client ko na mga akusado. So naipanalo ko yun, biro mo, sa Pilipinas yun nangyari. So dinala sa Taguig ang hearing. So sa Taguig, pinaglaban ko po yung mga dalawang mga Maguindanao. So, yan lang pagpa-example ko sa inyo kung paano mangyari. Ngayon, dahil doon nakita ni Pacquiao na malakas ang dating, ay nakumbinsi din siya na wala na, hinay-hinay na siya sa alyansa ng BBM. So kaya sa rally po sa General Santos City, ay tinaas niya rin ang kamay ni Bato, ni Bongo, ni Dan Marcolita, at inendorso pa, although wala doon, si Tol Tolentino. So, yan ang nangyari. So, ibig sabihin, hanggang dyan na muna ang ating vlog sa ngayon para lamang sasabihin sa inyong pinakabago ay talagang nasa pintuan na ng pagbabagsak itong alyansa na yun ni BBM. So, ngayon, dyan mo makikita na kahit anong sama nung dati, kapag nilabag mo yung karapatang pantao ng tao, ay nawawala yung usaping guilty si Digong o hindi. Kundi marami po ang bumaliktad ang damdamin. So ngayon, sinasabi ng iba, yung mga tao sa loob ni BBM ay pilit nilang binibigyan ng rason na hindi yung aresto ang dahilan, kundi yung mga presyo daw, kesyo kung ano-ano mga problema sa minimum wage. Hindi po yun kasi dati pa pong may problema tayo sa gasolina, sa bigas, sa kamatis. Dati na tayo may problema sa minimum wage ng mga manggagawa. Dati na tayong may problema sa ano pang ibang mga sa kidnapping, marami mataas ang krimen natin ngayon. Pero hindi po bumaba ang trust rating ni BBM. Ngayon, malapit na BBM matupad yung kanyang maabot ang kanyang pangarap na 20 pesos per kilo. Ngayon, kasi bakit? Kasi bumagsak ng kanyang rating, naging 25. O next week, maging 20 na yan. So, yan po ang aking sinasabi rito na another evidence is showing up loudly na wala na ang alyansa. Ang alyansa magiging, walang kwenta. So, actually, after all, yung mga kalyansa dyan, puro mga corrupt naman yan. So, mga kasama niya, Lito Lapid, wag iboto dyan. Si Bong Revilla, wag iboto yan. Sino pang iba dyan ng mga talagang kilala. Si Willie Librillami, huwag nyo nang iboto yan. So, ibig sabihin, lahat po na bumabagsak, napansin ko, si Camille Villar bumagsak sa minsan lampas pa siya ng top 12. So, nagpa-endorso siya kay Sara. Ganon din si Amy, bumagsak. Kita mo naman na pagtapos ma-endorso ni Amy si Sara, unti na bumabangon. Humahabol na number 13 to 12 ang tang-arang ko. So, ganun po yan, ladies and gentlemen. At we will hope and pray na ang ating election ay maayos. At tatalakayin ko sa susunod yung kabastusan na ginawa ni Erwin Garcia sa ating online voting sa mga OFW. So, yan lamang po at magandang umaga. Manny Pacquiao, Bato de la Rosa, Bongo, si Dan Marcoleta. Okay, magandang umaga po. Si Rosso de los Reyes. Nako, lahat ng binabanggit mo, Atty. Toto, sa Iniduro, babagsak yun. Jenny Boy Bahe. Okay, Rosa de los Reyes. James D. Jamie Boy Bahe. Teresita Buwan. Si Manny Pacquiao, gusto ko siya sa boxing, pero sa politika. Lily Blanc Velasco, DDS good morning. Tapos Jamie Boy Bahe, Balimbing si Pacquiao. Lahat naman sa Balimbing. Si Merjan Distresa, magandang umaga po sa mga ating mabait at very humble
na attorney Bertene Catalunya Causing o si Merjan Distrisa po, isa sa mga kliyente ko dito nanonood, tanungin nyo lang siya kung paano ginawa ko na panalo ko yung kaso na dapat talo na siya. Rosa de los Reyes, Ananias Aguila, Danilo Thailand, Enzo Recto, Pinklawan yan. Di ba kasama ko si Enzo Recto, kahit Pinklawan. Ako naman dati ay, di ba, wala namang kasi dati si Duterte binoto ko naman noong 2016. Tapos noong 2022 ay di diyan tayo wala na si Duterte, iba naman ang kandidato. Basta hindi ko binoto si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. So Norman Runao, good afternoon, Dr. Toto, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Rodo Sarona, ang gulo ng Bangag Administration. Lucio Terek, Wonder Mike, Danilo Thailand, si Enzo Recto, tinitira si Atty. Libayan para itong depensa. Hindi na ako sasalid dyan sa kanilang kaibigan ko pareho si Atty. Libayan saka si Atty. Enzo Recto. Pati si Claire, kaibigan ko si Atty. Claire Castro. So, hingi na lang ko sa kanila na peace, ceasefire. Eileen Lee, Street Duterte, okay, JD Adaben, Danilo Thailand, naimbang bigat, Maya Paabak. So, maayong aga, maayong buntag, maray na aga, ano pa, tapos Ruel Cagbay, Pilianlo, Alianyo, Julita Ilagan, Ever Lingaw, Bernard Magtibay, Alan Balbin, Helen Bagyo, Perez, Althea Caroline Castaños. Okay, nandiyan lang muna tayo, ha? At